Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1161, Nisshot. Mengqing, kailangan nating maghiwalay. Sabi ni Lin Feng. Tila, may iba't ibang lugar doon kaya umaasa si Lin Feng na pupunta si Mengqing sa lugar na pinakaangkop para sa kanya sa halip na sundan siya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko nga alam kung may lugar na babagay para sa akin. Sabi ni Mengqing sa mahinang boses. Kailangan niya ng isang dalisay, celestial na lugar o isang lugar ng nyebe, tiyak na hindi ang lugar ng apoy. Tumingin ka doon, iyon ay dapat na isang lugar ng nyebe. Sabi ni Lin Feng na itinuro ang mapa sa kalangitan, may isang lugar na mukhang natatakpan ng blizzard. Ano naman sayo? Saan ka pupunta? Tanong ni Mengqing. Isang lugar ng kulog kung mayroon man, kailangan kong magsanay ng pagilinang ng kulog upang matapos ang aking espada. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Kakagat na siya ng higit sa kaya niyang mumunguya, napakalakas na ng kanyang intensyon sa pagkulog kaya ngayon ay gusto niyang makabisado ang lakas na iyon. Siyempre, kung pwede lang, gusto rin niyang pumunta sa ibang lugar. Marahil ang ilan sa mga lugar na iyon ay maaaring magturo sa mga cultivator tungkol sa mga hindi kapani-paniwalang enerhiya. Mayroon ding isang lugar na puno ng pinagmumulan ng buhay sa kalangitan, ito ay asul na parang tubig at naglalaman ng hindi kapani-paniwalang sigla. Bumili si Fang Zuan ng isang bagay na may siglang kristal sa isla ng Nine Dragons. Ang Vitality ay isang uri ng misteryosong lakas, kaya't makatuwiran na ang isang lugar na puno nito ay lilito sa Fortune City. Tumanggo si Mengqing. Kung makakahanap siya ng lugar na may nyebe o dalisay, celestial energies, mas makikinabang siya sa mga ito. Kung mas malakas siya, mas mababa ang dapat ipag-alala ni Lin Feng. Ikaw. Malamig na sabi ng isang tao. Nakaramdam si Lin Feng ng malamig na enerhiya kaya lumingon siya. May nakita siyang babae, isang napakagandang babae. Nakilala siya ni Lin Feng. Kahit isang beses lang niya ito nakita at ilang minuto lang, ang napakagandang dalaga ay mahirap kalimutan. Mukhang nagalit si Qi Jiao nang makita niya si Lin Feng. Walang sino man ang nagnakaw o umatake sa kanya dati. Kahit sa Fortune City, maraming tao ang magalang sa kanya. Jiao, siya ba ang hindi gumalang sa iyo? Tanong ng isang tao. May ilang tao sa panig ni Qi Jiao. Pinalibutan siya ng mga ito na para bang isa siya reyna. Kahit na hindi niya kailangan ng mga tagapagtanggol, ang Qi clan ay masyadong sikat sa lalawigan ng Bahwang. Sa silangang bahagi, lubos na kilala siya ng lahat. Talagang nagbago ang mukha niya. Bumalik sa dambana, nagrequest ako na hanapin siya, ngunit wala ang taong iyon. Ngayon ay pinaghihinalaan ko na ang kanyang chi ay peke. Sabi ni Qi Jiao na malamig na nakatingin kay Lin Feng. Hindi siya pipi, dahil sinabi sa kanya ng matanda na wala ang taong iyon, naunawaan niya na gumamit si Lin Feng ng espesyal na kapangyarihan para magkaila ang sarili. Kahit na ang lahat ay posible sa dambana, walang malilikha mula sa wala. Sa makatuwid, malamang na nagbalat kayo si Lin Feng. Talagang, mayroon siyang lakas ng ikalimang layer ng Tianqi, ngunit nagbago ang kanyang mukha, malamang na nakita siya ng ilang tao. Sabi ng isang tao sa likod ni Qi Jiao na walang pakialam. Sinulyapan ni Lin Feng ang taong iyon, nakita na niya ito. Siya ay naroon noong si Lin Feng ay napapalibutan ng lahat ng mga taong iyon, ngunit hindi siya umaatake. Siya iyon. Sabi ng iba, yung Bao, nakita na nila dati. Ikalimang layer ng Tianqi. Kinagat ni Qi Jiao ang kanyang mga labi. Nakapagtataka, isang cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi ang nagnakaw ng 200,000 hiyas mula sa kanya. Paano naging posible iyon? Mukhang hinabol siya ni Brother Wu noon, ngunit nabigo, nagtataka ako kung bakit. Mapanuksong sabi ng iba, tila nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Si Yuan Fei ay isa sa kanyang matalik na kaibigan, kaya't siya ay lumapit at sinipa ang Thunderbird. Tapos yung iba sumuko na. Sa kasamaang palad, wala roon ang pangalawang kapatid ni Jiao Jiao. Walang pakialam na sabi ni Kuya Wo, may nagdala ng Blue Seeds dito, buti na lang. Blue Fate Seeds, napakaraming tao ang niloko mo. Sabi ni Qi Jiao na nakatitig kay Lin Feng. Maraming tao ang nakarinig nun at parang nagulat din sila, binago niya ang kanyang chi. Siya lang ang may lakas ng ikalimang layer ng Tianqi, ngunit mayroon siyang 2 asul na buto ng kapalaran. Qi Jiao patungo kay Lin Feng, tila malamig ang ekspresyon ng kanyang mukha. Jiao, hindi mo kailangang labanan ang mga mahihinang tao. Sabi ng isang cultivator ng ikapitong layer ng Tianqi. Hawak niya ang isang itim na sibat na naglalaman ng sariling mapanirang enerhiya. Kehe, makakatulong din ako. Sabi ng 2 pang tao. Si Lin Feng ay may mga asul na buto, kaya kailangan nilang makibahagi kung gusto nilang ibahagi ang pagnakawan. Bibigyan nila ng isang asul na binhi si Qi Jiao at ibabahagi nila ang pangalawa. Siyempre, kung walang nagsabi na si Lin Feng ay nakalusot lamang hanggang sa ikalimang layer ng Tianqi, hindi nila maiisip na umatake. Mengqing, umalis na tayo. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Kailangang pumunta muna sila sa fire area. Pagkatapos, gusto ni Lin Feng na hanapin ang lugar ng kulog at si Mengqing ang purong celestial o snow na lugar. Ang mga taong iyon ay natulala. Hindi sila pinapansin ni Lin Feng. Gusto mong mamatay. Sabi nung may sibat. Agad niyang ibinato ang kanyang sibat kay Lin Feng at pinalibutan si Lin Feng ng nakakatakot na chi. Tumingon si Lin Feng, ang kanyang mga mata ay puno ng lakas ng espada at kulog. Biz.
Ginamit ni Lin Fang ang kanyang Xiaoyao agility technique, bumangon sa hangin at umatake gamit ang kanyang halberd. Gotcha! Ang sibat ay nabasag at ang halberd ay nagpatuloy sa paggalaw patungo sa cultivator. Nagulat siya at nanginginig ng malakas. Ang iba pa na naghahanda sa pag-atake kay Lin Fang ay biglang tumigil. Kabom! Tinamaan ng kidlat ang cultivator at nawala ang kanyang katawan. Malamig na sinulyapan ni Lin Fang ang mga taong iyon at sinabing, "Kung may mangiinis muli sa akin, wala akong pakialam na kunin ang kanilang kapalaran. Tinakaw ko lang ang mga buto ng kapalaran mo," sabi ni Lin Fang na nakatingin kay Qi Jiaojiao. Kumbinsido siya na naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Siya ba ay isang cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi o siya ba ay nasa tuktok ng layer ng Tianqi? Sinusubukan ng mga taong iyon na husgahan si Lin Fang. Sinabi ng isa sa kanila na nakalusot lang siya sa ikalimang layer ng Tianqi kanina. Talagang cultivator lang siya ng ikalimang layer ng Tianqi, pero magaling siyang makipaglaban at may mga banal na sandata siya, kaya hindi problema para sa kanya ang pagpatay sa mga cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi. Walang pakialam na sabi ng taong iyon. Agad na pinalibutan ng mga taong kasama ni Qi Jiaojiao si Lin Fang. Sinulyapan sila ni Lin Fang at itinaas ang kanyang pana. "Meng Qi," sabi ni Lin Fang. Siya ay bumangon sa himpapawid at 8 palaso ang lumitaw sa kanyang kamay. Naunawaan ni Meng Qi ang ibig sabihin ni Lin Fang. Lumitaw ang mga snowflake at pinalibutan silang lahat. "I freeze," sabi ni Meng Qi. Ang espasyo sa kanilang paligid ay nagsimulang mag-freeze, at kasabay nito, ang mga araw ni Lin Fang ay nagsimulang sumikat tulad ng araw, na naglalabas ng mga kaluskos na tunog. Pagkatapos, habang ipinutok niya ang kanyang mga arrow, lahat ng kanilang mga buto ng kapalaran ay napunta sa ikatlong mata ni Lin Fang. Nanginginig ang mga umatake. Napatay ni Lin Fang ang lahat ng taong iyon sa isang putok. Pinatay pa ni Lin Fang ang mga cultivator ng ikawalong layer ng Tianqi. "Tara na," sabi ni Lin Fang. Bumangon si Meng Qi sa hangin at sabay silang umalis. "Ikaw." Ang binata na tinawag na kapatid na Wu ay mukhang masama ang loob. "Nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang babaeng iyon ay malakas din at madaling pumatay ng mga cultivator ng ikawalong layer ng Tianqi." Sa wakas, pinoprotektahan sila ng isang watcher. Sabi ng taong iyon na tumatawa ng walang pakialam. Ang iba ay tumingin sa kanya ng malamig. "Jiaojiao, wala tayong magagawa sa kanila. Nawalan kami ng ilang masasamang cultivator, ngunit hindi iyon masamang bagay." Sabi ng taong iyon na tumango kay Qi Jiaojiao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1162, Jun Moshi. Nagulat si Qi Jiaojiao. Si Wu Yan ang pinakamalakas na cultivator sa kanyang panig at sinabi niyang wala silang magagawa sa kanila. Iyon ay nakakagulat na marinig iyon mula sa kanya sa lahat ng mga tao. Mas nakakagulat na marinig kung isasaalang-alang ni Lin Fang na nakalusot lamang hanggang sa ikalimang layer ng Tianqi. Si Wu Yan ay nakapatay na maraming tao, kaya hindi niya sinisisi ang kanyang hindi pagpatay kay Lin Fang. Siyempre, kung lalaban ka sa kanya mag-isa, maaari mo siyang talunin. Sabi ni Wu Yan na nakangiti sa malademonyong paraan. Tumiti si Qi Jiaojiao at sinabing, "Nakikita ko, malinaw kung matatalo ang isang cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi, gayunpaman, nagulat ako na ang lalaki ay protektado ng isang tagamasid." Pagkatapos noon, sumimangot siya, pinrotektahan lang ng mga watchers ang mga taong may potensyal na maging emperador. Narinig lamang ni Qi Jiaojiao ang mga alamat tungkol sa mga watchers. Si Lin Fang ay nakasakay sa kanyang Tianji sword habang sila ay sumulong. Mas marami pa ang mga tao sa unahan, at sila ay unti-unting mas malakas kaysa sa mga nauna sa kanila. Mabilis na napagtanto ni Lin Fang at Meng Qi na ang lugar ng apoy ay napakalaki. Inabot sila ng isang buong oras upang lumibot dito. Pagkatapos noon, nakarating sila sa isang nakasisilaw na gintong lugar. Nagpatuloy sila sa unahan. Ang ilang mga tao ay sakam na nakatingin kay Lin Fang ngayon dahil sa kanyang asul na mga buto ng kapalaran, ngunit nang maramdaman nila ang kanyang qi, hindi sila umatake. Sa tuktok ng layer ng Tianqi, mga asul na buto, isang nakakatakot na espada, malamang na siya ay masyadong malakas para sa kanila. Ang ikatlong lugar na natagpuan nila ay isang makalangit na lugar, ang pang-apat ay isang kahoy, ang pang-lima ay isang tubig. Sina Lin Fang at Meng Qi ay nagkatinginan. Ang limang pangunahing elemento. Sa tingin mo ba mapupunta ulit tayo sa fireplace? Bulong ni Lin Fang. Sa pagpapatuloy nila, talagang napadpad na naman sila sa fireplace. Timang area lang, nagtagal kami sa pagtakbo, ngunit hindi dapat ganoon kalaki ang lugar na iyon. Hindi ito mukhang landscape sa langit. Sabi ni Lin Fang. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo at sinabing, "Nasaan ang lugar ng kulog, nasaan ang lugar ng buhay? Buwan, araw, 5 elemento." Bulong ni Lin Fang na parang may naisip siya. "Siguro tama ka, kung isasaalang-alang ang kulog, sasabihin ng ilang tao na nagmula ito sa kahoy habang ang iba ay nagsasabing lupa. Kung isasaalang-alang ang buhay, sinasabi ng ilang tao na kahoy din. Marahil ang mga abstruse energies ay gawa sa 5 elementong ito, kasama na ang mismong mga elemental na enerhiya." Bulong ni Meng Qi. Tumingin si Lin Fang sa kanya at sinabi, "Ang ibig mong sabihin ay kailangan nating gamitin ang 5 lugar na iyon para makarating sa ibang mga lugar." "Siguro," sabi ni Meng Qi. Si Lin Fang ay mukhang nag-iisip at saka ngumiti. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang puso at sinabi,
Lumabas ka. Dalawang silhouette ang lumitaw sa harap ni Linfang. Nagulat sila nang makita nila si Linfang. Si Meng Qing ay namangha. Tiningnan niya ang isa sa kanila. Isang binata na may makapangyarihan at agresibong chi, ngunit nakalusot pa lamang siya sa pangalawang layer ng Tian Chi. Tumingin si Linfang sa kanila at sinabing, nakakatuwa talaga. Ang dalawang taong iyon ay ang mga espiritu mula sa dagat ng Huang. Nangako si Linfang sa kanila na tutulungan niya silang makahanap ng mga katawan. Simula noon, inilagay niya sila sa palasyo ni Jade Emperor para makapili sila ng katawan sa loob. Ang isa sa kanila ay pinili ang katawan ng isang malakas na cultivator mula sa East Sea Dragon Palace, ang Dragon King. Ang isa pa, na lalong nagpatahimik kay Linfang, ay pinili si Duan Wu daw. Malakas ang katawan na iyon at bagay sa akin. Mayroon pa akong kaunting lakas ng dragon. Sabi ng Dragon King. Nagpractice sila ng paglilinang sa loob at natutunan kung paano kontrolin ang kanilang mga katawan. Talagang hino ang taong iyon, unfortunately, kinulong mo sa loob. Kahit na ang kanyang antas ng paglilinang ay talagang mababa, malulutas ko ang isyong iyon ng mabilis. Sabi ni Duan Wu daw. Sige. Hindi na kaimik si Linfang. Kausap niya ang dalawang taong kinaiinisan niya at ikinulong sa Jade Palace. Ito ay isang kakaibang pakiramdam, ngunit si Duan Wu daw ay dating malakas, talaga. May Fortune City ba noong bata ka pa? Tanong ni Linfang na mabilis na nakakalimutan ang tungkol sa mga bagong katawan ng mga taong iyon. Fortune City. Pareho silang mukhang hindi makapaniwala. Tumingin sila kay Linfang at sinabi, hindi ko pa narinig ang Fortune City, ngunit narinig ko na ang Fortune Shrine. Fortune Shrine. Nagkatinginan sina Linfang at Meng Qing. Sinabi niya kay Meng Qing ang tungkol sa mga taong iyon noon, kaya alam niyang sila ay mula pa noong unang panahon. Ano ang Fortune Shrine? Tanong ni Linfang. Baka ang Fortune Shrine na pinag-uusapan nila ay hindi katulad ng kinaroroonan nila ngayon. Pareho silang umiling at sinabi ng Dragon King. Ito ay isang nakakatakot na lakas sa kontinente. Sinasabing nagsimula ang malaking digmaan dito. Kami, ang mga Zone Cultivator, ay itinuring na mga mababang antas na cultivator kaya walang sino man ang nagsabi sa amin ng anuman tungkol dito. Maging ang aming Panginoon, ang Vice-Emperador ay hindi itinuturing na isang malakas na cultivator noong panahon ng digmaan. Maraming sikreto na hindi niya alam. Nagulat si Linfang, ang Vice-Emperador ay hindi itinuring na isang malakas na cultivator noong anti-gang digmaan. Thunder Abstruse Energy, Life Abstruse Energy, Massacre Abstruse Energy, at iba pa. Lahat ba ng abstruse energy na iyon ay may kaugnayan sa 5 elemento? Siyempre, ang 10,000 bagay ng paglikha ay nilikha ng mga enerhiya ng buwan at araw, ang lahat ng mga enerhiya ng lupa at langit ay hindi dalisay. Ang bawat enerhiya ay maaaring tukuyin ayon sa buwan, araw at 5 elemento, wala nang iba pa. Sabi ni Duan Wu daw. Tumanggo si Linfang. Tama si Meng Qing. Sino lang ang lumikha ng Fortune City? Punta tayo sa water area. Sabi ni Linfang. Hindi na kailangan, ang iyong paglilinang ay batay sa araw at naiintindihan mo ang mga enerhiya ng apoy. Dapat kang magsimula mula doon. At saka, dahil kaya mong itago ang mga tao sa loob ng palasyo mo, dapat ay makapasok ako nang hindi na kailangang magbayad ng asol ng mga buto ng kapalaran, tama ba? Sabi ni Meng Qing. Nanatiling tahimik si Linfang at sinabi, Tara, pupunta tayo sa dambana. Sa shrine. Nagulat si Meng Qing. Kukunin natin ang ilang tao. Lumaki ang TNG sword ni Linfang, dinala ni Linfang si Meng Qing at ang dalawang iba pa sa dambana. Hindi nagtagal ay dumating sila sa dambana at tumingin si Linfang sa malakas na cultivator. Guro, gusto naming puntahan ang taong iyon. Pagkatapos ay ipinadala ni Linfang ang isang imahe sa tanda. Siniyasat ng matanda ang alaala at sinabi, wala kang sapat na mga buto ng kapalaran upang pumunta kung nasaan siya, kailangan mo ng 1,000,000 buto ng kapalaran para sa bawat tao. Kumislap ang mga mata ni Linfang, tinanong niya. Talaga, hindi ako nagsisinungaling. Sabi ng matanda na walang pakialam ngunit medyo malamig. Tumiti si Linfang sa isang maningning na paraan. Ilang sandali bago, ipinadala ni Linfang ang imahe ni Jun Moshi sa matanda. Buhay pa siya at para makita siya, kailangan niya ng 1,000,000 buto ng kapalaran. Ibig sabihin, nakapunta na si Jun Moshi sa isa sa 5 elemental na lugar na iyon. Si Linfang ay labis na nasa sabik. Inaasahan ni Linfang na ang kanyang mga kaibigan ay nasa Fortune City din. Ang mga pagkakataon ay mababa, ngunit tila, nangyari ito. Ano tungkol sa kanya? Tanong ni Linfang na ipinadala ang imahe ni Tang Yuyu sa matanda at mariing nakatitig sa kanya. Hindi pa siya nakapunta rito. Sabi ng matanda. Dumating na siya, guro, may kakayahang magkamali. Tanong ni Linfang. Ang Fortune City ay omniscient. Maaaring dumating siya, ngunit hindi ko masabi sa iyo. Kung dumating siya, iba ang mukha. Nadismaya si Linfang sa isang segundo. Kung buhay ka, baka hindi siya nakarating sa Fortune City, baka nasa ibang lugar pa siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1163, Beast Palace. Si Linfang at ang iba ay bumalik sa lugar kung saan naroon ang mga elemental na lugar. Linfang, Meng Qing, Yun Feiyang, Huang Fulong, ang Dragon King at Duan Wu daw ay nandoon lahat.
Sa Shrine Palace, nagtanong din si Lin Feng tungkol kay Yunfei Yang, ngunit wala rin siya sa Fortune City. Pagkatapos, hiniling niyang i-teleport sa kanya sina Huang Fulong at Yunfei Yang. Dahil may paraan siya para manloko, bakit hindi na lang sila dalhin sa mga elemental areas? Noong una ay gusto ni Lin Ruotian na kunin din sina Lin Ruotian at Mingba, ngunit ang pagpapalam sa kanila tungkol sa palasyo ng kanyang Jade Emperor ay masyadong mapanganib. Kung may iba pang makakaalam tungkol dito, ito ay magwawakas ng masama para kay Lin Feng. Tara na, tanong ni Lin Feng. Teka, Fate Seeds muna. Sabi ni Yuan Fei na may kakaibang ekspresyon. Tumalon siya sa malayo, sa abot tanaw, ang kanyang kahoy na patpat ay gumuhit sa kalangitan at bumagsak sa lupa, nag-iwan ng isang malaking canyon sa lugar nito. Bigyan mo ako ng iyong kapalaran. Agresibong sigaw ni Yuan Fei. Inilibot ni Lin Feng ang kanyang mga mata. Ginawa ni Yuan Fei ang lahat ng gusto niya. Yuan Fei, gusto ng lahat na magpatuloy, kaya bakit mo ginagawa iyon? Hindi ito makatarungan, sabi ng isang nakakilala kay Yuan Fei. Ang taong iyon ay magalang, ngunit ang kahoy na patpat ni Yuan Fei ay nahulog muli mula sa langit, na nagpilit sa maraming tao na umiwas. Biz. Huminto ang kanyang napakalaking kahoy na patpat sa ibabaw ng taong iyon na biglang nabasa ng malamig na pawis. Bigyan mo sila. Sigaw ni Yuan Fei ng napakalakas. Napaawang ang bibig ng mga tao. Tanging ang kawaawang tao lamang ang natitira pagkatapos tumakas ang lahat, kaya ibinigay niya ang kanyang ilang dose-dosenang libu-libong mga buto ng kapalaran kay Yuan Fei. Sige, huminahon ka ngayon. Sabi ni Yuan Fei pabalik. Hindi nakaimik si Lin Feng, ngunit pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang palasyo at inilagay ito sa lupa. Pumasok na kayo. Kapag nasa fire area na tayo, ilalabas na kita. Sabi ni Lin Feng. Nagulat si Yuan Fei nang makita ang palasyong iyon, mayroon itong sinaunang chi. Lahat sila ay pumasok sa palasyo at sa kanilang lakas, medyo may mga bagay na maaari nilang pakanabangan sa loob. Itinago muli ni Lin Feng ang palasyo at pumasok sa fire area. Ang una niyang napansin ay parang isang ilusyon ang lupa. Panay ang titig ni Lin Feng dito, nang mawala ang kanyang asul na buto ng kapalaran. Tulad ng inaasahan, isang asul na buto ng kapalaran ang kinakailangan upang makapasok. Ang nakikita natin sa labas ay iba kaysa sa nasa loob. Ang lugar ay mukhang isang kaparangan, ang chi ay luma at napakainit. Ito ay isang lupain ng apoy, sa katunayan, ngunit ito ay lubos na naiiba sa kung ano ang nakikita ng mga tao mula sa labas. Lumabas si Yuan Fei at ang iba pa at nagulat sila nang makita nila ang lugar. Paano ito mukhang isang sinaunang bayan na dumanas ng isang malaking digmaan? Tanong ni Yuan Fei. Tumanggo si Lin Feng. Sa katunayan, ang China iyon ay sinaunang panahon. Bakit sila pinadala ng Fortune City doon? Tara na, sabi ni Lin Feng. Naglibot silang apat para mas maintindihan ang lugar. Roar. Sa sandaling iyon, isang dagandong na tunog ang narinig. Lumitaw si Bestial Chi at pagkatapos ay nakakita sila ng isang gusali ng isang hayop. Ang hayop na iyon ay may katawan ng isang leon, ang kanyang mga mata ay pula, ang kanyang chi ay hindi kapani-paniwala, at ang kanyang katawan ay napakalaki na parang isang gusali. Tumingin ang halimaw kay Lin Feng at sa kanyang mga kaibigan, na hindi sila komportable. Nagulat si Lin Feng dahil ang hayop na iyon ay may dalawang berdeng asul na buto sa ikatlong mata nito. Pakiramdam ko bumalik tayo sa nakaraan. Ang Dragon King at ang mga mata ni Duan Wu daw ay kumikislap. Nagpatuloy sila. Ang halimaw na iyon ay ang masamang apoy na leon, isang sinaunang hayop na may mabangis na ugali. Kamukha niya si Qiyong Chi. Nagulat si Lin Feng. Ang hayop na iyon ay isang mabangis na hayop. Naisip ni Lin Feng na ang Fortune City ay nagiging estranghero ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ay makakakuha pa tayo ng mga buto ng kapalaran, kaya gawin natin ito. Sabi ni Yuan Fei. Agad siyang tumalon sa ere at habang hawak ang kanyang naglalakihang kahoy na patpat. Ang leon ay umungal at isang itim na apoy ang lumitaw sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tumalon siya patungo sa kahoy na patpat ni Yuan Fei gamit ang kanyang mga kuko na nangunguna sa pag-atake. Boom! Nasugatan ang leon, ngunit nagpatuloy ito sa paglipat patungo kay Yuan Fei. Hayop din ako. Galit na sigaw ni Yuan Fei. Ang kanyang mga braso ay naging dambuhalang tulad ng sa isang bakulaw at bumangga sa leon. Ang leon ay hindi mas malakas kaysa kay Yuan Fei, kaya gusto niyang tumakas, ngunit hindi niya magawa. Lumitaw ang mga tunog ng dagandong at pagkatapos ng ikasampung suntok, ang leon ay patay at ang kanyang mga buto ng kapalaran ay napunta sa ikatlong mata ni Yuan Fei. Phew! Napalunok si Huang Fulong. Papatayin sana ako ng halimaw na iyon. Si Huang Fulong ay hindi nakaimik, si Lin Feng ay ganoon din. Dalawang blue-green fate seeds, parang ang lakas ng beasts dito ay related sa fate seeds nila. Nais din nilang nakawin ang ating mga buto ng kapalaran para lumakas. Isip ni Lin Feng. Ang leon na iyon ay mas interesado kay Lin Feng, nakikita kung paano siya nakatitig sa kanya sa buong panahon. Sa katunayan, marahil mayroong isang karagatan ng mga buto ng kapalaran dito. Sabi ni Yuan Fei na excited na ngayon. Kung saan may panganib, may mga pagkakataon. Biz. Sa di kalayuan, isang malakas na cultivator ang lumitaw. Pumunta siya sa gitna ng nasirang lungsod. Ang mga taong maaaring pumunta doon ay malalakas na cultivator na mayroon ng 1,000,000 hiyas.
Kailangan nating magmadali, ang mga taong pumunta doon ay may mga asol na buto kaya siguradong marami pang pagkakataon. Sabi ni Linfang. Nagpatuloy silang lahat sa unahan. Sa di kalayuan, paminsan-minsan, mapapansin nila ang pagbangon ni Bestial Chi. Fortune Shrine. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang nakasisilaw na palasyo. Mayroong lakas ng kapalaran na umaakyat sa kalangitan sa itaas nito. Fortune Shrine dapat iyon. Kakaunti lang ang nakakakita nito at mas kakaunti pa ang pumunta dito. Anong meron doon? May isang palasyo hindi kalayuan sa Fortune Shrine. Mukhang nakakatakot ang palasyong iyon at nagmula rito ang makahayop na chi. Tara na at tingnan natin. Sabi ni Yuan Fei na parang may naramdaman. Napapalibutan ng gusali ng mga itim na ulap kaya hindi talaga ito nakikita ng mga tao. Agad na pumasok si Yuan Fei sa gusali, naiwan si Linfang na tulala. Si Yuan Fei ay isang tao ng aksyon, hindi siya masyadong nag-iisip kapag may gusto siyang gawin. Maaaring mapanganib ang lugar na iyon. Boom! Isang silhouette ang lumipad at bumagsak sa lupa. Si Yuan Fei iyon at nanginginig siya. Kalokohan. Nakakatakot ang bestial chi na iyon. Nagmumura na ngayon si Yuan Fei. Bumangon siya gamit ang kanyang stick at pinakawalan ang sarili niyang bestial chi. Naglakad siya patungo sa palasyo, hakbang-hakbang. Ang lupa ay patuloy na nanginginig, ngunit si Yuan Fei ay galit na galit. Umalis na kayo, hindi bagay sa inyo ang palasyong ito. Pumunta at samantalahin ang iba pang mga pagkakataon. Ang lugar na ito ay parang Fortune City, kaya nitong baguhin ang iyong kapalaran. Sabi ni Yuan Fei pagpasok ulit sa building. Bamantong hininga ang lahat at ngumiti si Linfang ng pilit. Boom boom boom. Muling tumunog ang banggaan habang ang bestial chi ay sumugod sa kalangitan. Makalipas ang mahabang panahon, naging kalmado muli ang kapaligiran. Isang palasyo ng hayop. Naningkit ang mga mata ni Linfang habang sinabi niya. Tayo na, kanya ang palasyong ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1164, mga hayop. Nakarinig si Linfang ng mas maraming ingay habang lumingon siya at nalaman na may mahiwagang lakas na nagmumula sa palasyo. Lakas ng silang. Nagsasara na ang Beast Palace. Bulong ni Do daw. Pumasok si Yuan Fei sa palasyo at ngayon ay nagsasara na ito. Isang tao lang ang pwedeng pumasok sa palasyo sa isang pagkakataon. Gusto mo bang maglakad-lakad at maghanap ng masangkop na mga bagay para sa iyo? Tanong ni Linfang sa Dragon King at Duan Wu daw. Napakalakas ng Dragon King, kung makontrol niya ang kanyang katawan ng buo, lalo siyang lalakas. Si Duan Wu daw ay mas mahina. Sige, magpapadala kami ng alaala sa iyo para mahanap mo kami. Sabi ni Duan Wu daw, alam niyang nag-aalala si Linfang sa kanila. Gayunpaman, ang taong iyon ay mayroon na ngayong katawan ni Duan Wu daw at maaaring gamitin ng ilan sa mga kakayahan ni Duan Wu daw kasama ng kanyang sarili. At saka, kung walang mga buto ng kapalaran, kakaunti ang mga taong hahabol sa kanya. Umalis ang 2 taong iyon at inilabas ni Linfang ang kanyang animal tower, pinakawalan ng lahat ng hayop. Isa itong sinaunang bayan, baka may mga pagkakataon kayo rito. Pwede ka nang umalis, pero mag-ingat ka. Nagpaalam silang lahat kay Linfang at umalis. Linfang, ang aking ina ang gumawa ng tore ng hayop na iyon. Maaari itong magkaroon ng explosive power kung gagamitin ko ito, kaya dapat ibigay mo ito sa akin. Sabi ni Meng Qing. Ang tore ng hayop na iyon ay isang banal na sandata na maaaring mangapi sa mga hayop. Sa sinaunang lungsod na iyon, magkakaroon ng kakilakilabot na malalakas na hayop, kaya marahil ay makakahuli pa si Meng Qing ng ilan pang mga hayop kasama nito. Kapag may gusto si Meng Qing, mapasaya lang siya ni Linfang. Pagkatapos ay tumingin siya kay Huang Fulong, at naunawaan ni Huang Fulong kung ano ang ibig sabihin ni Linfang dahil pareho siya ng ideya. Tumiti siya at sinabing, alis na ako. Sige, ingat ka, sabi ni Linfang na tinapik ang balikat ni Huang Fulong. Inilabas niya ang kanyang mga banal na sandata at tinanong si Huang Fulong. May gusto ka ba? May explosive power na ang Dragon Axe ko, pero kukunin ko ang sinaunang kalasag. Sabi ni Huang Fulong na kinuha ang itim na kalasag. Tapos, umalis na siya. Hindi siya umasa kay Linfang para protektahan siya at gusto rin niyang maging mas malakas. Hindi. Sabi ni Meng Qing na umiling. Hindi pa nagsasalita si Linfang, ngunit alam niya kung ano ang sasabihin nito. Sa halip, hinawakan niya ang kamay niya at sabay silang naglakad. Ang lugar na iyon ay isang dambuhalang, sinaunang lungsod. Nakita ni Linfang ang ilang mga apoy na hayop na lahat ay may asul-berdeng mga buto ng kapalaran. Mukha silang mabangis at mahirap kalabanan, kaya hindi sinubukan ni Linfang na labanan sila. Linfang, doon. Sabi ni Meng Qing na nakaturo sa isang direksyon na may nagliliyab na mga tore ng pulang apoy. Nakakatakot na apoy. Tara na at tingnan natin. Sabi ni Linfang, na interesado dahil nagsasanay siya ng paglilinang ng apoy. Pagdating nila malapit sa apoy na iyon, nakita nilang may 2 halimaw na nag-aaway. Mukhang isang 3 paa na gintong uwak. Isip ni Linfang na nakatingin sa isa sa mga halimaw. Mayroon itong nakakatakot na apoy na nagninangas sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang halimaw na nakikipaglaban dito ay isang apoy na hayop din, ngunit ito ay parang pagong na may mga pakpak. Si Linfang ay hindi pa nakakita ng ganoong halimaw. Marahil ang mga sinaunang hayop na iyon ay wala na ngayon. Ang karagatan ng apoy na iyon ay ang sarili nitong lungsod ng apoy.
Ang gintong uwak ay tila sinusubukang umangkin ng isang batong apoy. Sabi ni Meng Qing na nakatingin sa mga kuko ng may pakpak na pagong. May hawak itong batong apoy. Ang gintong uwak ay nagluwa ng apoy. Naglabas din ang pagong ng sarili nitong fire energies na nagsilang ng bagyong gawa sa apoy. Hindi gaanong malapit sina Linfang at Meng Qing, ngunit nararamdaman pa rin nila ang nakakapaso na mainit na enerhiya. Ang mga apoy na iyon ay halos sa abstruse na antas ng apoy. Gayunpaman, ibinuka ng pagong ang bibig nito at nilamon ang araw, na iniwang naguguluhan kina Linfang at Meng Qing. Ang pakikipaglaban sa isang halimaw ng parehong uri ay hindi madali. Maliban kung ang isa sa kanila ay may mas malakas na fire chi kaysa sa isa, halos imposibleng patayin ang isa pang halimaw. Biz. Pagkatapos, nagsimulang manginig ang kapaligiran. Nakita ni Linfang ang isang binata na dahan-daang naglalakad patungo sa mga halimaw na iyon. Maya-maya ay naglakad na siya papunta sa gitna nila, na parabang hindi siya naapektuhan ng apoy. Isang malakas na cultivator. Naisip ni Linfang na nakatitig sa kanya. Ang taong iyon ay gumawa ng isang kutsilyo kamay na hampas sa pagong at isang bituin ang lumitaw. Biglang ikinulong ang pagong sa loob nito. Mamatay, sabi ng binata. Nakakasilaw ang kamay niya dahil naglalaman ito ng star energies. Naghalo ang dugo at apoy nang mapatay ang pagong. Nakuha ng binata ang ilan sa natitirang apoy. Tumalikod siya at naglakad patungo sa gintong uwak na mukhang kalmado pa rin. Ang uwak ay yumuko, tumalikod at umalis. Gusto nitong tumakas. Binuksan ng binata ang kamay, tumalon at nawala. Muling lumitaw ang kanyang nakakatakot na mga bituin at pinalibutan ang gintong uwak. Ang gintong uwak ay nagpupumilit na makawala sa pamamagitan ng pagpapapakpak ng mga pakpak nito, ngunit ang binata ay gumawa ng isa pang hampas ng kutsilyo dito. Umiyak ang uwak at pagkatapos ay nahati ang katawan nito sa dalawa. Napunta rin ang mga buto ng kapalaran nito sa ikatlong mata ng binata. Nakakatakot siya. Naisip ni Linfang na nanginginig. Kamangha-mangha ang lakas ng hampas ng kutsilyo ng lalaking iyon. Napakalakas ng lalaking iyon. Magkapit kamay man sila, hindi talaga kayang patayin ni Meng Qing at Linfang ang mga apoy na hayop na iyon. Anong halimaw? Isip ni Linfang. Hindi nila siya kilala. Isa ba siya sa mga malakas na cultivator na sinabi sa kanya ni Yuan Fei? Gumamit siya ng mga kasanayan sa bituin at mga diskarte na maaaring masira ang espasyo mismo. Marahil naiintindihan ng binata na iyon ng mga abstruse na enerhiya, kabilang ang isang hindi kapani-paniwalang uri ng abstruse na enerhiya. Walang laman na espasyo na abstruse na enerhiya. Tumingin ang binata kay Linfang, ngunit hindi umatake. Kinuha niya ang batong apoy at tumalon sa apoy. Naunawaan ni Linfang na malamang na naiintindihan ng lalaki ang empty space abstruse energy pati na rin ang fire abstruse energy, kung hindi niya kukunin ang apoy na batong iyon at tumalon sa karagatan ng apoy. Meng Qing, gusto kong pumunta at makita. Sabi ni Linfang. Tumanggo si Meng Qing at ngumiti. Sige, hihintayin kita dito, kung may iwan akong naghihintay na masyadong matagal, aalis ako at hahanap ng mas angkop na lugar para sa sarili ko. Mag-ingat ka. Sabi ni Linfang sa malumanay na boses, hinahaplos ang kanyang ulo at nakangiti. Pagkatapos ay tumalon siya sa karagatan ng apoy. Bukod sa kanya, may mga nagpunta pa doon. Malamang lahat sila ay cultivator din ng apoy. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1165, Gintong Uwak. Habang nahulog si Linfang sa butas ng abyssal na puno ng apoy. Gumamit siya ng purong apoy na chi upang palibutan ang kanyang katawan at protektahan siya. Minsan, inaatake din siya ng Purple Thunder's energies. Si Linfang ay may malakas na pisikal na lakas at nagpractice din ng paglilinang ng apoy, kaya tiwala siya sa kanyang panlaban sa apoy. Ang lungsod na nasusunog ay malaki. Isip ni Linfang. Tumalon siya pasulong kung saan mas makapal ang fire chi at nalaman na ang lugar na ito ay mainam para magsanay ng paglilinang ng apoy. Noong nakaraan, naligo siya sa mga kulog at ito ay lubhang kapakipakinabang, ngunit masakit. Dahan-daang pinagmasdan ni Linfang ang apoy. Purong apoy na umaagos na chi sa paligid niya habang sumisipsip siya ng apoy. Tumingon si Linfang at nakita ang isang cultivator na mas mabilis kaysa sa kanya sa pagsipsip ng fire chi. Mabilis siyang huminga at huminga. Siya ay sumisipsip ng fire chi at naglalabas ng apoy. Dapat hindi ka panipaniwala ang mga kasanayan sa sunog ng taong iyon. Isip ni Linfang. Sinulyapan siya ng lalaking iyon at nagpatuloy sa pagtakbo. Si Linfang ay may lakas sa tuktok ng layer ng Tianqi at isang asul na binhi, walang gustong humamon pa rin sa kanya. Pinag-aralan ni Linfang ang apoy, huminga siya at huminga ng nakakapasong hangin. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang Cosmos Burning Sun technique at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Lumitaw ang pattern ng araw sa kanyang katawan habang naaakit siya sa sikat ng araw. Biz. Sa sandaling iyon, ang pattern ng araw ni Linfang ay naging nakasisilaw. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at nalaman na ang kanyang fire energies ay biglang lumakas ng husto. Lakas ng apoy. Napagtanto ni Linfang na ang bilis ng kanyang cultivation ay hindi kapanipaniwala dito. Kahit na atakehin niya ang iba pang mga nagsasaka ng apoy, malamang na masasaktan niya ang mga ito sa kanyang bagong apoy. Hindi nagtagal bago pawisan si Linfang at hindi sapat ang kanyang dalisay na chi na nakapaligid sa kanyang katawan. Nagsisimula na itong maging masakit.
Sa kalsadang iyon, kalaunan ay nakita ni Linfang ang 4 hanggang 5 katao na pawang mga nagsasaka ng apoy na nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang fire chi. Pangunahing mga cultivator sila ng ika-8 layer ng TNC, ngunit mayroon ding ilang mga cultivator ng ika-9 na layer ng TNC. Napansin ni Linfang na kakaiba na walang umatake ng iba. Lahat sila ay naglalakad sa iisang landas, ang landas ng paglilinang ng apoy, kaya marahil ay naisip nila ang isa't isa bilang kapwa cultivator. Nagpa siya si Linfang na lumipat at lumakad ng mahabang panahon. Kahit na mayroon siyang hindi kapani-paniwalang pisikal na katawan, nagdurusa pa rin siya. Minsan, huminto si Linfang sa paggamit ng defensive strength at nakabis lang sa apoy. Hindi lang siya ang gumawa nun, marami pang ibang tao ang ganun din. Malapit na, ramdam ni Linfang na lumalakas ang init. Sa di kalayuan, nakita niya ang malalaking apoy na nagmumula. Nagawa niya ito. Gintong uwak. Tumingin si Linfang sa di kalayuan ay nakita niya ang isang 3 paa na gininto ang uwak na lumalamon ng apoy at dumura sa karagatan ng apoy bilang kapalit. Sa likod lamang ng gintong uwak na iyon ay isang araw. Ang 3 paa na gintong uwak ay nabuhay sa araw ayon sa mga alamat. Siya ang Diyos ng araw. Iyon ay ayon sa mga alamat, ngunit gayunpaman, ang gintong uwak ay isang simbolo ng araw. Kaya pala ako naakit dito. Ang Cosmos Burning Sun technique ni Linfang ay isang tunay na sun technique na lumikha ng sarili nitong araw. Palabas-masok ang gintong uwak sa di kalayuan na mukhang totoo at nagiging ilusyon. Hindi naman siguro ito totoong gintong uwak, kung hindi, aatake na siya ngayon. Nakita muli ni Linfang ang binata, naglalakad siya pasulong at tinitingnan ang gintong uwak sa nakaka-relax na paraan. May 3 tao sa tabi niya na lahat ay nakatingin din sa gintong uwak. Nanatiling hindi gumagalaw si Linfang at tumingin din sa gintong uwak. Nanatiling kalmado ang lugar sa mahabang panahon at mas maraming tao ang dumating. Mabagal na naglakad ang napakalakas na binata patungo sa gintong uwak. Nang makalapit siya, ang iba ay naglabas ng nakakatakot na enerhiya at ang target nila ay ang gintong uwak. Biz. Naglabas din ng enerhiya ang malakas na binata sa anyo ng mga puting bituin na mabilis na pinalibutan ang gintong uwak. Gayunpaman, nakita ni Linfang ang ilusyon na enerhiya ng apoy. Sabay-sabay na nawala ang mga puting bituin. Hindi ito gintong uwak, hindi naman ito hayop. Ito ay apoy. Isip ni Linfang. Ang fire chi ay hindi kapani-paniwala na ito ay nagkaroon ng anyo ng isang gintong uwak. Hindi nakakagulat na ang mga taong iyon ay sabay-sabay na umatake. Biglang naisip ni Linfang ang walang laman na apoy sa Ahsoka. Ang apoy na iyon sa harap niya ngayon ay mas malakas kaysa sa walang laman na apoy mula noon. Ang apoy na iyon ay maaaring magkaroon ng anyo ng isang gintong uwak at ito ay katulad ng aking pamamaraan. Isip ni Linfang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang binata ay lalong lumalapit ng hindi gumagamit ng anumang lakas. Pinalibutan siya ng apoy at hindi siya gumamit ng anumang espesyal na kapangyarihan para pigilan ito. Kung aatakehin siya ng gintong uwak, delikado ito. Lumitaw ang mga lilang kulog na enerhiya sa paligid ni Linfang. Isinuot din niya ang kanyang baluti at naglakad patungo sa gintong uwak. Tumapit siya, ngunit huminto, hindi siya nakaramdam ng ligtas sa paglapit. Iniunat niya ang kanyang kamay at sinunog ng apoy ang kanyang kamay. Gayunpaman, agad na pinagaling ng asul na selyo ang sugat. Kung naririto lang si Kyung-chi, gagamit siya ng kasanayan para kunin ang apoy na iyon. Isip ni Linfang, may kayamanan siya sa harapan niya, ngunit hindi niya ito matanggap. Kinuha ni Kyung-chi ang walang laman na apoy noong nakaraan, kung naroon siya sa pagkakataong ito, kinuha rin niya ang apoy ng gintong uwak. Ang binata ay nagsimulang maglabas muli ng maliliit na bituin. Ano ang ginagawa niya? Naisip ng karamihang nakatingin sa kanya. Tumilikha siya ng maliliit na bilog ng bituin na nakapalibot sa kalawakan. Gusto ba niyang kunin ang isang piraso ng espasyo? Naisip ng karamihan. Bukod dito, nakita ni Linfang kung gaano kalakas ang lalaking iyon. Kung tungkol sa lahat dito, siya ang may pinakamagandang pagkakataon na magtagumpay.